Patuloy na po na na-update dahan-dahan every year ang ating buong sandatahang lakas ng Pilipinas o yung ating tinatawag na Philippine Military. At katatapos lang po yung 77th anniversary ng Philippine Air Force at pinakita ho ng ating Air Force sa buong Pilipinas ang kapabilidad ng ating mga sasakyang panghimpapawid sa mga operation kung kinakailangan. At nakita rin ang ating Pangulo na nasaksihan dyan po sa Florida Blanca, dyan sa Pampanga, kung saan doon po ginawa ang anniversary ito. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng naging talumpati ng ating Pangulo dyan sa anniversary ng ating Air Force. We have made significant steps that complement and boost this administration's vision for a stronger, more capable Air Force. We have increased our maritime domain awareness by regularly conducting maritime patrol missions, monitoring over 400 unknown tracks within the Philippine Air Defense Identification Zone. We have likewise supported internal security operations, which have resulted in the surrender and neutralization of over 250 members of local insurgency groups. We have also heightened our international defense and security engagements by sustaining our talks with our foreign military counterparts and participating in multiple bilateral and multilateral military exercises. This is a testament to our stern resolve to contribute to the global peace and security. In all of these, the selfless women and men of the Air Force have been nothing short of exemplary, especially in your efforts to provide prompt assistance by regularly conducting humanitarian and disaster response operations. Under this administration, we continue to support our armed forces through capability development. Consistent efforts are being done, such as acquiring additional air assets, enhancing cyber warfare communication systems, and pursuing base development programs. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Indeed, these assets contribute to an agile Air Force, capable of protecting our nation, our people, and our resources, and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed, and force. As we celebrate another year of service, I extend my sincerest congratulations to this year's awardees for your outstanding performance. Yeah. As your Commander-in-Chief, I assure you of this administration's support in prioritizing your welfare, ensuring that you are all well attended to in terms of overall health and wellness, so you may perform your duties effectively and safely. Let it Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anniversary, 77 anniversary nga ng Philippine Air Force natin. Mabuhay po ang ating sandatahang lakas, hindi lang po ang Air Force. Nandiyan ang Army, Marines, Navy at iba pa. Napatuloy po ang pangangalaga sa ating bansa at patuloy ang katapatan sa ating saligang batas at sa ating Pangulo at mamamayang Pilipino. Mabuhay po kayo. So ayan magkakaroon po at magpapatuloy ang pag-update ng mga military facilities ng lahat ho kakailanganin ng ating sandatahang lakas, especially ho ang Air Force na dapat lang talagang mapalakas. So madadagdagan ng mga aircraft na kailangan at iba pang gamit para ho sa pagdidepensa ng ating bansa. Magandang balita po ito dahil sinasabi ng ating Pangulo sa ilalim ng kanyang administration, nagsimula at magpapatuloy ang mga modernong kailangan kagamitan ng ating military. Muli, congratulations sa ating militar at happy 77th anniversary sa Philippine Air Force. Any comment, reaction sa mga pahayag na yan ng Pangulo? Okay lang po. Samantala, sunod na ating pag-usapan ito talaga ang kailangan warrantless arrest laban kay Banban suspendidong Mayor Alice Goo o mas tinatawag na Goo, ano ba yan? Goo Huya Ping. Ayan. Anyway, ang lumalabas ho, dahil nga doon sa fingerprint na 2 tao, iisa ang resulta, siya po yung nagpapakilalang mayor. Hindi ho makakaila yan. Dahil ang fingerprint, hindi po napepek yan. Hindi ho yan pare-parehas.
Isang tao lang kung saan kinuha yun lang yun. Okay? Kahit magkapatid, kahit kambal, hindi yung pwedeng parehas, magkakaiba. So dahil dyan, lumabag at malinaw na yung ating batas hindi nirespeto nitong si Mayor Goo. Okay? Especially yung immigration law. Kasi yung immigration law, sinasabi doon, kung turista ka, may limit lang ang panatili sa bansa. Kung kapitalista ka, may limit din yan. Pero yung ginamit mo, pinake mo, at pinalabas mong ikaw ay Pilipino, at sumobra ang iyong pananatili sa bansa, yan po ay paglabag sa immigration law. At dahil dyan pa lang sa immigration law, pwede ng warrantless arrest. Kahit walang warrant of arrest, galing sa korte, si Mayor Goo pwede nang arestuhin. Warrantless arrest nga. Dahil nga ho sa paglabag. Doon pa lang yun. Iba pa yung malaking pananagutan niya sa Banban Tarlac ng mga mamamayan. Dahil na napaniwala niya na siya ay Pilipino, ibinoto siya. Ibig sabihin, niloko niya, nilinlang niya ang mga Pilipino, especially sa Banban Tarlac. Na ibinoto siya as mayor, hindi naman pala 100% na siya ay Pilipino. Dayuhan pa nga. Dahil yung kanyang mga magulang, ayon sa mga senador, yung nanay at tatay niya parehong Chinese national. At doon sa fingerprint nga ng Alice Goo at saka Goo Huaping ay iisa. Siya yun. Naloko na. Kaya nga siguro, kaya hindi na umatin doon sa pinakauling hearing sa Senado, ay dahil nga sa pwede na siyang maaresto. At may warning na siya pwedeng i-contempt ng Senado next hearing pag hindi dumating. Although may report na baka daw umalis na ito, tumakas na, pero hindi naman ganun kadali. Ang ganun pa man, anytime pwede na siyang hulihin sa magitan ng tinatawag na warrantless arrest. Okay? Naku, related sa balitang ito. Sinabi na po ng Chairman at CEO, Chairman and Chief Executive Officer ng PAGCOR sa kasalukuyan under President Marcos sa katauhan ni Mr. Mr. Alejandro, yung pala yung tunay na pangalan niya. Maraming kakamali dyan. Alejandro Tingco, Chairman CEO ng PAGCOR. Si Tingco. Ano sinasabi ni Tingco? Sinasabi ni Mr. Tingco nga na mga former high-ranking government official ang tumulong sa operasyon daw ng illegal na pogo sa bansa. Wow! Matataas na opisyalis ng nakaraang pamahalaan ang tumulong sa illegal na operasyon ng pogo sa Pilipinas. At willing daw siyang i-expose ito sa tamang panahon at venue. Ibig sabihin, pag siya inimbitahan, nakatulad ng aking sinabi, dapat yung mga dating opisyal, chairman, president, CEO ng PAGCOR at kasalukuyang opisyal dapat iharap sa mga public hearing para magkaalaman hanggang saan ba ang kanilang karapatan, kapangyarihan at ano ang kanilang ginawa, anong pagkukulang meron sa kanila. Bakit mas marami ang illegal na operasyon ng pogo kaysa sa legal? Ayan naman ang sinasabi ngayon ni Mr. Tingco. High-ranking government official ang nasa likod ng operasyon ng pogo. Matindi yan. Okay? Mabigat po yan. Kaya kailangan. Kaya nga po kailangan yung mga pogo operator at mga financier nito ay baka siya na rin ho gumagastos at nasa likod ng mga anti-Marcos camp. Yung mga galawan anti-Marcos na mga paninira ng personal sa ating administrasyon. Baka pogo operator din ang mga yan. Na baka yan din ang magpipinas para kanilang mailagay sa mga posisyon sa Senado at local executive sa darating na eleksyon. Kaya atin pong bantayan sila. Meron bang kinalaman ang mga pogo operator bilang financer sa mga anti-Marcos? Anong inyong masasabi dyan? O yung mga nagpapabagsak, naninira ng personal at iba pang pampolitika ng mga kababayan natin. Kakaunti sila pero nag-iingay.